Itong grupo niya talaga namang sarap sumali dyan sa mga ganyang grupo. Kaya alam, bawal atang ano dyan eh. Kailangan matatalino katulad ni Atty. Topacio. Hindi, ito pa ha, papaalala ko lang din sa inyo. Alam niyo ho ba yung 12? One of the significant story in the scripture, in the Bible of that 12. Naalala nyo yung may na-encounter ang Panginoon na 12 years na siyang nagsasuffer, nagbi-bleeding, 12 years. Ito yung story sa New Testament na kung saan ang kanyang pagsasuffer, mga trial, 12 years na. Until na-meet niya ang Panginoong Yesus at siya po ay napagaling at naayos, gumanda ang kanyang buhay. Sabi nga, it reminds the deliverance through often delayed is never denied, even if it's 12 years. Completion, ika nga. Doon. Alam mo, mga kababayan, hindi naman siya pero these 12 counts, nakakatuwa lang. Kasi mukhang eto na yung eventually ending ng mga hinayupak nating mga congressman at dito na maaayos ang ating bayan. Kasi alam mo, sabi kasi nung iba, banat bay, ano naman yan eh. Alam naman natin, hawak nila judge, hawak natin nila ang piskal. Baka ma-dismiss din niya mga ganyan. Tandaan ninyo ito ha. Maraming mga ganyang kaso na iba ang naging-resulta eventually. Bakit to kanyo? Kasi nga, ngayon, marami sa kanila, mga piskal, sabihin na natin takot. Hindi ko sinasabi yung piskal dito. Maaring yung mga piskal, yung mga judge, takot gumawa ng move ngayon. Kasi nasa kapangyarihan ho yung mga pagdidesisyonan nila, takot to sila. Usually, dinidelay nila yan, dinatawag nga nila dyan, dinidribble lang nila, hanggang matapos na yung nasa kapangyarihan ngayon. Alam naman natin, in 3 years, hindi na speaker rin si Romualdez. Alam naman natin, even if kung tumakbo man yan, kasi alam natin, presidente na si BP Sara 2028, di ba? Kung tumakbo man yan, hahabulin pa rin siya ng justice. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman po sila yung mga judge po yung mga piskal medyo diyan nagkakaanuhan nagkakalusutan diyan diyan medyo nagkakaan. Pero doon po sa husgado, diyan medyo talagang titingnan nila yung merits Titingnan talaga nila, sandali. Talagang may blanco This is a real document. Di ba? Hindi nila pwedeng i-deny yan. Kasi BICAM report yan, certified yan. Doon nagkamali yung yung mga tatanga-tanga nandiyan sa Congress Certified po yan, bakit nga naman may blanco? Hindi nila naisip na bawal yun. Akala nila siguro wala namang papansin sa atin, makapangyarihan naman tayo, 'di ba? So inisip nila wala. Kasi we are on power, 'di ba? Kaya lang mga kababayan, yung mga judge, hindi sila pwedeng sandali, blanco ito tapos sasabihin nila, ano na natin to, i-dismiss na natin yung case. Mantakin mo, pag-aaralan yan ng bawat Pilipinong nagte-take up ng law at mapabanggit yung pangalan nila na itong si judge ganitong naging desisyon kahit obvious na may blanco. Kaya hindi rin po sila basta-basta na nagdidesisyon ng masyadong malayo sa imposible, sa posible, 'di ba? Ano ibig sabihin? Minsan yung mga judge, syempre, as much as natatakot, gusto nilang kumampi doon sa isang panig dahil sa nasa kapangyarihan nito, pero to the extent lang. Pag sobra na yung katarantaduhan, hindi na ho nila kayang pagtakpan. 'Di ba? Ang gagawin ho nila diyan, dinidribble na lang nila. Ibig sabihin, malamang sa malamang para mawala na muna yung nasa kapangyarihan, tapos dun sila magde-decide. Kaya nga sabi ko sa inyo, maybe not now, but this move, itong grupo na ito ay napakaganda. Dahil ako, sabi ko nga sa inyo, this is not about politics. Kasi iniisip nyo, ba politika? Hindi. Kung politika yan, sana
dumaldal na lang ng dumaldal, ginamit na lang. Huwag na tayo magsampahan ng kaso kasi daldalan lang naman ang labanan dito, palakasan ng boses, di ba? Hindi ho eh. Ito po ay tunay na legal na away o laban. Kasi talagang hindi. Huwag natin daanin sa daldalan. Dito tayo sa husgado. Punta tayo dito. Ito pag-usapan natin. Ito ang ating yan ang maganda. Kaya hindi ho ito politika. Mas politika pa po yung impeachment dahil mga kababayan, alam naman natin number games lang po yun. Diba? Kaya nga sabi ko nga, kung seryoso talaga kayo at sinasabi ninyo na may illegal na ginawa si BP Sara Duterte, ba't di nyo kasuhan sa korte nang magkaalaman? Hindi ko naman sa nilalait ho itong ating mga senador. Yung mga senador po kasi ang tatayong judge. Marami ho sa ating senador hindi naman po abogado. How are they going to know yung mga rules sa court? How are they going to judge na talagang matinding pag-aaral dapat nilang gawin? Hindi ho sila abogado. Pero gayon pa man, it is because bilangan lang yan eh. O sino kampi nito? Tansyahan yan o. Malalaman yan, tingnan ninyo. Malalaman yan pagkatapos ng 2025 election. Kung sino ang mas may hatak, yun ang kakampihan nitong mga senador na nasa gitna ngayon. Pag uobserba nila yan eh, sino kaya ang mas mananalo? Yung mga tao ni PRRD o yung tao ni Marcos? Ayan ang matinding usapin ngayon mga kababayan. So ibig sabihin lamang po nun, talagang dyan parang tatansyahin ngayon ito ng mga nasa gitnang senador, yung mga hindi re-electionist Kasi marami dyan, 12 pa yung hindi re-electionist dyan. So hindi nila alam kung saan sila boboto, titingnan nila ngayon sino mas nanalo. Ibig sabihin na doon ang pulso ng taong bayan. Ganun ang tansya nila dyan. Kaya mga kababayan, ako, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sana ikampanya po natin. Hindi lamang po iboto ikampanya po natin straight. Di ba? Straight po, straight PDP po ang ating iboto at yung mga guest candidate. Di ba? Yung mga kaalyado katulad nila Tony Vic at syempre si Pastor Kibuloy, number 1 yan At syempre itong si Marcoleta. So yan ang mga natin. Kasi diyan magkakaalaman kung malalaman natin. Tandaan niyo ulitin ko, whether you like it or not, this impeachment is a political thing. Hindi ho yan, guilty ka na ba? Hindi, walang ganun dyan. You don't, sabi nga dito napakinggan ko ito, panoorin nyo sa mga sa mga interview ng mga political, yung totoo, yung mga nasa gitna. Ito daw impeachment, he doesn't, yung, di ba sa court, kailangan mo beyond reasonable doubt? Dapat, doon mo, isang tao, doon mo huhusgahan na kung siya may sala o hindi, beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, walang kaduda-duda. Nagkasala siya, pinatay niya, ganun. Walang kaduda-duda kahit kahit kapiraso. Dito daw sa impeachment, hindi ganun. Basta nawalan na ng tiwala ang tao sa'yo, whether you are proven na nagkasala o hindi, you are out. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Yung bang, sa madaling salita, pag hindi na kami confident dahil mukhang may something, may ganun. Yun lang ho yun. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, etong impeachment, it's a political. Magkakaalaman po kung sino talaga ang para sa bayan at sino talaga ang para sa bayad. Yun ang matindi dyan kasi ngayon nga lang di ba? Yung 150 million na para sa mga congressman di umano ay ang laki na, mantakin mo, dami nun. 150 million. Tandaan ninyo hindi ho ito first time na nangyari. Kahit nung kay Corona, milyon talaga ang lumabas na pera doon. Yeah? Ang laki, milyon na lumabas na pera doon para lang i-convict ko si impeach po, sorry, not convict. I-impeach po si Corona. Milyon po. Kung nagawa nila allegedly yung 150 million each congressman, ilan yun? 200 plus. Eto, yung mismong huhusga, sa tingin ninyo, magkano? Baka hindi lang milyon. Baka billion yan.
Pag bilyon niya, pwede ka na mag-retire. Tama, mali. Bawi mo na yung pinangkandidato mo, yung pinangampanya mo, bawi mo na. May tubo pa. O, di ba? Ay, mga kababayan, bantay tayo. Kasi matindi ho ito. Aquino, kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko. Hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun eh, di ba? Opo, alam na pala niyang ni insertions, dapat kumilos siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Attorney, bakit graft lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan niya. Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama dun sa complaint? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Ano bang parusa niyan, sir? Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft ay depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service. Alam mo, sana talaga maging ending na ito ni Romualdez at iba niyang kasamahan. Sana po sana mapatunayan po talaga nila Topacio, nila Atty. Topacio itong kaso na ito, kasi alam niyo, it's about time na may managot. May perang nawala di ba? Merong blanco it's a fact. Inamin yun inamin na Malacanang, inamin ni Kimbo. So walang mananagot. Kaya kahit yung judge malilito na umamin oh, sinong mananagot? Wala lang, may multo lang, ganun. May nagsulat na multo. Pwede ba yun? Sana matapos na, kasi marami na ako naririnig na reklamo diyan kay Romualdez kahit noong pang hindi speaker yan. Naririnig ko lang naman. Para matakot na rin yung mga ibang congressman natin na grabe gahaman. Kasi hindi lang po siya dyan. Marami dyan. Yung isa nga nagdemanda sa akin, nandyan din karma lang yan. Meron niyang dyan sabi doon, ito hindi ko siya minumura. Ito sinasabi ko lang, merong quotation na karma is a bitch. Gago! Yeah? Mas matindi yung kaso na yan kaysa sa ikinaso mo sa akin, Brad. Yari ka dyan. Kasi tandaan ninyo, ang chairman ng APRO nun si Saldico pa. So talagang kung mapatunayan nila Topacio na nagkasala si Romualdez, mananagot din sigurado yung chairperson ng APRO, di ba? So, karma is a bitch. Sana. Di ba? Tuloy. Pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang ito. Anong mabigit sa Well, karamihan pag wala nang masabing iba, sasabihin talaga politika lang ito. Tama. Lahat naman na nangyayari, politika talaga. Diba? Hindi, ako nga sinasabi ko nga mga kababayan, hindi ito'y politika. Kasi kung politika, sana nginaw-ngaw na lang nila. Diba? Sana ombudsman na lang, wala nang kaso sa korte. Although court pa rin naman yung ombudsman. Kaya lang, malalaman mo naman kung ang isang, pag hindi dinala sa korte, medyo politika. Diba? Mas magandang dalhin sa korte para magkaalaman, diba? Parang katulad ni Trillanes. Lagi nang kakaalaman na lahat ng mga pinagsasabi niya ay sablay, diba? Bakit? May naipanalo ba ikinaso yun? Wala. Wala kasing substance Aside from wala siyang substance, pati yung mga kaso niya walang substance. Kaya maganda, at least nagkakaalaman tuloy kung sino walang substance. Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado yun. na pag-utusan. Correct. Well, siguro pwede naman nilang depensa. Magsabi lang sila ng totoo. Yun. Kung ano talaga yung nangyari.
Sir, kasi yung iba tinatanong yung timing nung pag-file nyo. Kasi impeach nga lang kay VP Sara Duterte. So kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Tama. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Yun. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. Mga 5 taon pa bago nyo i-file. Gago! Hindi. Alam mo mga kababayan, that's a perfect analogy. Walang timing yan. Bakit? Kasi gayong ginawa yan eh. Etong budget yan eh. Kailangan mapigilan yung budget. Kasi nga, ang daming kalokohan dyan sa budget eh. So, alam mo yun, dapat ngayon na. Kailan pa? Kailan pa ho? Ano yan kung hindi ngayon? Di ba? Oh. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Tama. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Yun. Naman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay VP Sara? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Yan ang sinasabi. Pag abogado kayo, maiintindihan ninyo. Pero kung hindi kayo abogado, hindi nyo talaga maunawaan. Iba ang criminal case sa impeachment case. Iba ang pagpapatunay sa criminal case at sa pagpapatunay ng impeachment case. Pag-aralan ninyo, you do not need beyond reasonable doubt sa impeachment. Talagang yan, politika lang yan. Bilangan lang ng boto yan. Bilangan kung sino mas maraming... kung tatanggap ba o hindi, di ba? Yan ang katotohanan diyan. Wag na tayo maglokohan, ha. Hindi naman po yan lingid sa kaalaman. Kaya nga, di ba, ang dami naging issue niyan noong mga nakaraan. Ito gante, parang gano'n sa Sir, or pag-impeach. diversionary tactic. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Tingnan nga natin. Divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab? Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget. May narinig kasi ako, sabi nila hindi naman daw diversionary tactic to kasi hindi pa naman kinakalimutan yung budget. Hindi, diversion ito. Kasi ito tandaan niyo sa psychological thinking ng mga Pilipino, they can only handle one story at a time o one scandal at a time, di ba? Pagka napalitan na makakalimutan na. Ang memory ng mga Pilipino medyo madali hong magbago eh. Madali hong makalimot, ika nga, di ba? Ganyan noon nangyari sa kasaysayan natin. So, kaya ngayon, ang tindi po kasi nung sa budget issue, lahat mismo ng tawag dito ng mga tao na iba't ibang kulay nakapansin doon. 'Di ba? Isipin mo ito yung tinatawag hindi lamang po ng mga Duterte supporter. Even if yung mga hindi Duterte supporter, ito po ang tinatawag na pinaka-corrupt na budget, pinakamalalang budget. Kaya wala na silang, kaya nga sinabi ko, bakit nila hinabol? Alam nyo ba, questionable pa rin yung paghabol? May mga napapanood ako na mga law expert, constitutional expert na sinasabi, mali yung paghabol. Kasi it's a new Congress. So mangyayari niyan, pag hindi na-tackle ngayon, hindi natapos yung impeachment, pag hindi gumawa ang presidente ng special session, for sure, dapat ulitin, baguhin yung impeachment na charges na ginawa kay VP Sara Duterte. May mga ganyang opinion. Alam mo yun? Sabi ko, nung pinapakinggan ko, hindi ito mga Duterte supporter Ito yung mga lehitimong mga magagaling sa batas at sinasabi nilang kasi nag-ending na hindi na pwede yun yung same decision na yan nung nakaraang Congress. So dapat babaguhin na ngayon, uulitin na. Sabi ko, kung ganun ibig bang sabihin nung talagang may purpose itong pag-file ng impeachment? Di ba? Kasi maaring
isa lang itong ginawa ngayon, pero marami yun, di ba? Marami yung impeachment na ano yun. So, ibig bang sabihin, final lang nila tong isa para mag-ingay lang, para ma-divert talaga ang usapin patungkol sa budget. Alam naman nila na kailangan ulitin to eventually, kailangan nila uling dumaan uli sa Kamara, bumalik sa Kamara, tapos tsaka ho pag-uusap at tsaka ho uli magkakaroon na ng impeachment trial sa Senado. May ganung kasing istorya, may ganung punto At hindi po nanggaling yan sa mga Duterte supporter o mga kaalyado ng mga Duterte. Nanggaling po yan sa mga law expert. Although ayan pa'y pinagdedebatehan. Pero gayon pa man, bakit? Kung may ganun palang debate, kung meron palang ganung usapin, bakit talagang itinulak nila? Hinihabol sa huling araw. Kasi nga naman, total change, di ba? Total change ng kwentuhan. At hindi po ang demanda ang diversion. Kasi nga, sabi nga ni Alvarez, nauna si Ungab at saka ang presidente, si PRRD at saka si Attorney Vic, na nag-live bago pa ho yung impeachment. Ang tunay na diversion yung impeachment. Ngayon, ibinabalik lang nila at pinagpapatuloy lang nila yung nangyari noon sa presko nila Ungab. So this is not a diversion. This is reality, my friend. So I think Romualdez, this is your ending in your adventure. Baka ito na talaga ang ending mo pagdating sa mga diskarte mo sa buhay. ng 2025. Consult nyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file nyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko bang dagdagan? Pwede. Actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kilos nang hindi nag-iisip. Ay, pambira. Sino yan? Makabana talaga ito si Topacio Diretsuin mo na. Sino ba sinasabi mong Quadcom na hindi nag-iisip? Si ano ba yan? Si Barbers ba yan? O baka naman si ano yan? Si committee. Ang lupit ng banat nito Topacio talaga. Ito isa sa mga original founder ng Banateros to siguro si Topacio. Pwede ba namin ikaw medalyahan ng Banateros? Pinag-isipan po namin itong mabuti. Hey, Congressman Alvarez, sir, now na i-file na ho ninyo itong complaints ninyo. Anong inaasahan ho ninyo na pagtukon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. So, nakausap niyo na ba si former President Duterte tungkol sa impeachment ni VP Sara? Hindi pa po. Hindi nga paulit-ulit naman Members of the House. Nandun yung krimen na nangyari. Sa Senate? Sa Senate, sir. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam nyo po, dito lang sa House of Representatives matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa amin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAE, publicly available po siya, pag-check po. Pachi-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami.
Okay. Thank you, sir. Okay. Naku, malupit po itong binitawan po ng grupo na ito. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.